isa at nalulumay dahil sa hirap mong tinataglay. Kung kailangan mo ng daramay, umabot ka at siya'y naghihintay. Siya yung kailangan, sandigan, kaibigan mo. Siya ang araw mong lagi at dalamay kong sawi. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. Ang buhay mo ay walang sigla, laging pagod at laging alala. Tanging kay Jesus makaasa, kaligtasan, lubos na ligaya. Siya dapat tanggapin at kilangin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin mo'y tugon. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Kaya't ang lagi ang pagkakatandaan, siya lang ang may pag-ibig na tunay. Pag-ibig na tunay, pag-ibig na tunay. Siya dapat tanggapin at kilangin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin mo'y tugon. Siya ay si Jesus, siya ay si Jesus, siya ay si Jesus sa habang panahon. The Beat Watcher. Ito ang maglalahad at maglalatag ng mga nakanap na mga balita mula sa Campo Crame hanggang Campo Aguinaldo. The Beat Watcher, magbibigay daan sa mga kaganapan sa silangang bahagi ng Kalakhang, Maynila hanggang sa lalawigan ng Rizal. The Beat Watcher. At ngayon, narito ang ating tagapagmasid, si Romy Tuazon. Magandang hapon, yan po naman tayo mga kaibigan. Alauna na po. Nauna 9 na pala, sorry po. Magandang hapon po at tayo po naman po yung programang The Beat Watcher. Pero ngayon, mayroon tayong pag-uusapan. Ako, napakahalaga po ito ngayon, mga kaibigan. Sabagay, araw-araw naman. Napakahalaga. Pero bago tayo magpasimula, tama yung ating dasal kanina na ang kailangan natin. Pero ngayon, bago yung pagpatuloy natin, dahil mayroon tayong pag-uusap o lahat ng ating babalita ay pag-uusapan natin para naman maliwanagan natin. Ano po? Okay, simulan na po natin. Napunta tayo kaya sa ating mga tugtugin kasi, alam mo mga kaibigan, nandito lahat ng ating mga tugtugin. Pero ito muna.
mga balita muna mga kaibigan ha. Dashing through the snow. Pero hindi natin maiwasan. Unahin muna natin itong ano naman nagiging kalagayan natin ngayon sa COVID-19. Update mga kaibigan ha. Making spirits bright. What Kaya fun tayo it sa is ating to COVID. ride and sing a sleigh song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle Yan po. all the way. Naiulat kahapon ng Department of Health kung 41 bagong recovery sa sakit na COVID-19. Ha? COVID-19 ay meron 41 na na-recover kahapon. Ito ay upang umakyat itong kabuwang bilang sa 418,723. Maganda balita po yan mga kaibigan na nasa 93.2% sa kabuwang bilang mga kaibigan na 450,733. Ito ay nakakalungkot, tumaas. Naitala rin ang karagdagang bagong Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Tuloy lang natin yung dahil nga sa 450,733 na kaso na nakakalungkot dahil naitala dito ang karagdagan 1,339 na kaso habang mayroong 41 bagong nasawi naman. Itong nakakalungkot kaya umabot na sa 8,723 ang mga nasawi kung saan nasa 23,353 ang aktibong kaso. Ang mga aktibong kaso naman nasa 4.4% ang mild, 5.8% ang asymptomatic, 3.2% ang severe, 0.33% ang moderate, at nasa 6.3% naman ang critical ang kondisyon. Samantalang mga kaibigan, nananatili ang lungsod Quezon ang nangunguna na may pinakamaraming naitala kaso ng COVID-19 na sa 5 lugar sa bansa. 103, pinunda ng Rizal na nasa 46, pumasok na rin ang Makati na may 44, Manila 43 at ang Pasig ay 39. Ayon pa si Department of Health, may 16 na nadoble ang bilang ang inalis. Yan, ibig sabihin nun na nabawasan. 14 sa mga ito ang nakarecover habang ang isa na unang naiulat na nakarecover, subalit siya pala ay binawian ng buhay. Batay sa datos ng kagawaran na pinalabas, ito yung noong December 12, ipinakikita na 1,086.41% sa 26,603 na naitarang mga positibo sa virus. Inuulat din ng Department of Health na may 21,300 bed capacity na para lamang sa mga pasyente ng COVID-19 at nasa 60% ang 1,900 intensive care unit beds. 64% naman ng 13,500 isolation bed at 71% sa 5,900 ward beds ang available at 80% ang 2,000 ventilator ang available sa mga pasyente ng COVID-19. Kayo mga kaibigan, tumataas tayo, hindi po tayo bumababa, pero tayo naman na medyo nasa sarili na rin po natin ang pag-iingat natin mga kaibigan para huwag na po tayo makadagdag pa. Yan ha, hindi na pala, huwag tayo makidagdag sa ating bansa, pansarili na rin natin at sa ating pamilya. Sa iba pang balita, yan, ito maganda, magandang ito. Dahil hindi pipilitin ang sino man na mapakunahan laban sa COVID-19 sakaling maging available na ang vaccine. Ito'y ayon sa FDA Director General Eric Domingo. Itong pahayag ni Director Domingo, reaction po ito mga kaibigan sa mga post sa social media na hinihikayat. Ewan ko kung sino nag-hikayat. Sila siguro, sarili nila. Hinihikayat ang ating mga kababayan na huwag magpaturo sa gitna ng isyo ng minamadali umano ang paggawa nitong vaccine. Pero ayon pa kay Domingo wala na pong talagang
wala talagang pwedeng pilitin para bakunahan. At hindi ito sa pilitan. Maliwanag po mga kaibigan ha, hindi po sa pilitan, sabi po ng FDA. Kapag tayo ay nagpabakuna, kailangan naiintindihan natin na kumpleto. Ano nga ba ang benepisyo at side effect o panganib? Sarili mo na lang, pag-aralan mo kaya lang. Tayo mga ordinaryong tao, hindi natin alam yan eh. Ngayon, kung atin nakikita doon sa Dengbaxia, dahil nasa utak tayo yung takot doon sa Dengbaxia. Ito, sabi pa ng FDA, upang mabigyan tamang informasyon ang publiko para meron tayong informasyon na tama doon sa vaccine na yun ang Department of Health ay plano magsagawa ng education campaign. Marso pa naman Marso pa inaasahan ang vaccine darating sa atin. At ipapaliwanag ito kung bakit kailangan o anong benepisyo at ang panganib ng pagbabakuna laban sa COVID-19. Medyo matulakas ang aircon. Kasabay nito mga kaibigan, tiniyak pa rin itong ni Director Domingo na ginagawa itong seryoso. Hindi laro eh. Siyempre, seryoso dahil alam naman natin. Gagawin na ang benepisyo ay may malamang sabi natin, gagawin na ang benepisyo ay mas malamang kaysa sa panganib bago ibigay bilang emergency use authorization sa alinmang vaccine. Ayun, yun ang paliwanag niya. Malamang ang benepisyo ito kaysa sa panganib. Kaya pag-aralan din natin, ano ba talaga? Kung ayaw niyo vaccine, ang sabi niya, hindi naman daw sa pilitan. Kung matatandaan, una ng pinirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte, itong Executive Order number 121 na pinahintulutan si Domingo na mag-issue ng Emergency Use Authorization o EUA sa COVID-19 sa mga gumagawa ng gamot o gumagawa nitong vaccine. Ang mga pharmaceutical na Pfizer, US Biotech, Moderna, Sinovac at Sinopharm ang unang nag-apply o mag-apply sa bansa para sa EUA. Dahil pareho silang may authorization mula sa ibang bansa at kung sakaling ang COVID-19 vaccine ay mabigyan ng go signal at ipakalat sa bansa, ang Department of Health pa rin at DFA ang maghihigpit na magpapatupad ng post-authorization monitoring sa mga taong bibigyan ng vaccine. Kaya, kasi tayo, mga kaibigan, una tayo nagkaroon ng takot doon sa ating vaccine. Kasi ganun din, minadali rin. Ang isip ng tao ngayon, parang minamadali. Diba? Minamadali itong paggawa ng vaccine ngayon. Mamaya, sa ating pagkatusunod ng mga oras, ay ating tatalakayin din ang mga danger. Danger kasi may mga tao talaga may authorized na magsalita tungkol dito sa COVID-19. Balitang COVID pa rin. Isa sa ilalim, mga kaibigan, ang mass testing, ito nga abot sa 4,500 na mga residente ng Mankayan, Benguet sa susunod na linggo. Nako, ito pa mga kaibigan dahil patuloy ang pagtaas ng kaso ng COVID sa lugar. Particular sa mining camp, ayan na naman sinasabi ko, mining camp ng Lipanto Consolidated Mining Company. But dahil nga po, alam naman natin, pag ang mga manggagawa ay mailalim na sa lupa, ay dikit-dikit na po yan, wala akong distancing na dyan. Hindi natin alam na ikaw pala ay katabi mo na positibo na sa virus,
Kasi ang iba dyan, asymptomatic. Wala kang makikitang sintomas, pero mayroon na pala siya sa katawan. Punteryahan niya, mga kaibigan na magsagawa ang mass testing sa bukas at saka sa 17. Kaya, pinalawig din ang lockdown sa mining camp hanggang December 20. Ibig sabihin, ako, lockdown na yun, ang mining camp na ito. At posibleng niyang mapahaba, depende sa magiging sitwasyon. Kung madadagdagan o dadami pa ang magpupuntibo, ay sigurado na may extend. Ibinahagi naman ng alkalde na karamihan sa mga kaso nila ay mga empleyado o kapamilya ng mga empleyado ng Depanto Mines, at ang pagtaas ng kaso nila sa COVID-19 ay bunga ng agresibong contact tracing at expanded testing. Yan ha. Magkakalapit, mga silid. Sumalatay ang virus dahil sa mga bunkhouse. Alam mo sa bunkhouse, ang magkakaligid yan. At mga mine workers, may mga bunkhouse na doon. At ay common ang kitchen. Yan ang problema mga kaibigan. Iisa lang ang kitchen, ang lutuan, tikit-tikit yan. Common ang toilet at saka itong paliguan. Naku, delikado talaga mga kaibigan. Bakit hindi gawin nila pag-iway-walayin? Di ba? Magkakalapit din mga kaibigan ang mga silid at magkakasama ang mga mine workers pagsakay sa elevator. Iyon mga kaibigan ang sinasabi ng ama. Di ba? Pag papunta sila sa ilalim, sabay-sabay yan, magkakatikit yun. Hindi naman pwede na magkakaiwalay yun. Pagdating pa sa baba, dikit-dikit pa rin sila nagtatrabaho. Ayon dito kay Mayor Ayong na ginagamit na ang ilang paaralan sa kanilang bayan bilang isolation. So ano mangyayari doon eh? Wala na naman ang mga estudyante doon. Kawawa na naman itong ating mga kabataan. Dahil sa pagdami ng mga kinakailangan, isa ilalim sa isolation. Kaya mga kaibigan, maging isa naman nandun, sarili mo na lang. Tingnan mo na lang, paano ba magagawa ko para hindi ako makapagkalat, hindi ako maging bahagi ng pagkakalat nitong COVID-19. At ito, batay sa datos, umabot na sa 428 ang kabuuang kaso ng COVID-19 sa Mankayan. Itong mga kaso na ito, binubuo ito ng 339 na mga aktibong kaso at 88 na naka-recover at isa pa lang ang nasasabi. Subalit, malungkot pa rin yun, hindi naman dapat magkaroon ng gano'n. Maaalala nitong nakaraang buwan, isinagawa ang kakariyong mass testing sa abot sa 5,000 katao sa Baguio City naman. Dahil ang Baguio, di ba, unang yan o ba napaulat, talagang napakarami doon. At ang mga bayan ng La Trinidad, Itugon, at Cuba sa Benguet dahil sa pagtaas na rin ng kaso ng COVID-19. Kaya kung maaari nga lang, kagaya yung punta ko sa Benguet, iwasan muna natin pumunta ron kasi ang tao ngayon lalo pa ngayon sabik na sabik dahil halos isang taon sila naka-quarantine o isang taon na isolation. Ang mangyayari, saan tayo mapunta sa Baguio? Diba ang Baguio nagbukas na sila, pero may limitation. Kaya lang, ikaw naman, okay lang kung hindi ka na makapunta, sa sarili mo na lang, huwag na tayong pumili. Diba? Bukod sa baka tayo maglalaro, tayo naman ang magkuha, dadalhin natin dito sa ating mga kapamilya, sa ating mga mahal sa buhay. Ito pa ang isang pinoproblema ngayon o isang, ito ba masabing pasakit o pahirap? Malamang pahirap dahil kakailanganin ngayon ng mga Pilipino seafarer na papasok sa China. Tanda nyo, sila papasok sa China na sumailalim sila sa COVID-19 IgM antibody test sa loob ng 48 oras bago sila sa kanilang boarding. At itong mga kaibigan, itong mga bagong requirements na ito ay
inanunsyo na ito ng POEA. Naku, POEA pa pala nag-anunsyo dito. Ito, iba pa ito mga kaibigan, sa nasabing testing sa nucleic acid test na kailangan din kunin ng mga Pinoy na manlalayag. Pero ito mga sipere nga, na ayon pa sa POEA, dapat isagawa ang naturang test at ibibigay sa mga testing facilities sa loob ng 3 araw bago sila umalis. Ayan, diba? Nandiyan ka na. Paalis ka na lang, pero mahirapan ka dahil marami pa rin pong dadaanan, ha? Maaari namang i-download ang official website ng Embahada ng China sa Pilipinas. Yan. Ang listahan na maaari namang ng embassy designated facilities. Mayroon na pala sila. Mayroon na pala na mga pasilidad na tinukoy o itinalaga ng Chinese embassy. Tiniyak naman mga kaibigan ng POEA na ang manning agencies at principals ang magbabayad ng test bago sila payagang umalis, at sa oras na matapos ang test, bawat isa ay kakailangan din, isa pa, akala ko tapos na, kumailalim sa mahigpit na quarantine measures. Akala ko tapos na, mayroon pa pala. Batay sa pinalabas na international survey, ang mga Pinoy seafarer ang isa sa pinakamasayang manggagawa sa naturang industriya. Naku, yan ang maganda sana sa atin. Karamihan kasi sa mga ito, ang nais na magtrabaho bilang cargo ship operators na nakabase sa Japan at sa Greece. Yun nga, akala ko nga, ano na eh. Medyo bago, pagpasko, o bago mag-2021, nasa ibaling dagat ng ating mga seaman at nagtatrabaho na at umaasa na ang kanilang mga pamilya na sila ay mapapadalan na ng kanilang pangangailangan. Yung pala, marami pa ka, malamang, January na itong matatapos dahil may mga testing pa. Ayun. Pinalawig pa ng POEA ang lisensya ng mga recruitment agencies para sa mga overseas Filipino workers dahil sa nagpapatuloy ang coronavirus pandemic. Ano sabihin ito? Papanawagin pa yung anong permit ba ito? O bang lisensya? Palalawagin pa kasi halimbawa nag-expire ka na ngayon dahil nasa pandemic, bibigyan pa sila ng another extension. Diba? Ganon ang nangyayari. Ayon kay PO Administrator Bernard Olalia, ito ay para makatulong sa mga recruitment agencies na naapektuhan ng pandemya. Ay, tulong para sa kanila. Yun. Kasabay na rin ang pananatiling limitadong travel at deployment para hindi na lalo pang kumalat itong virus. Sabagay, kung totoo rin naman na mapigilan natin na kumalat. Kaya mga agency, wala silang recruitment kasi nang nakaraan ng pandemya. Expired, para makamag-operate ulit, magaling kasi kayo lumuluwag na. Pinapayagan na ang ating mga manggagawa na mga ibang bansa. Lalo itong mga nurses, kaya lang may limitasyon lang ha. Ito mga health workers po yun, mga pinayagan. Ay nasabi niya, bilang tulong na rin umano, mga na may automatic extension. Okay naman nasabi pa nila. Ibig sabihin naman ito, hindi mo na magpapatupad ng regulation ng POEA sa mga recruitment agency. Kaya magandang balita po yan para sa mga agency, Nagbabanak kasi ang nasa 50 ahensya na oras ng kanilang opisina, habang 70% of 30 branch offices naman ang nagsara. Yun nga ba? Kaya nga ang ating ekonomiya bumaba.
Oh, what fun it is to Base sa natanggap ng ahensya na datos mula sa mga recruitment at money agencies, napag-alaman na isa sa mga pinaka-apektadong mga pandemya itong kanilang sektor. Although hindi lang naman sila, pero isa yan. Isa lang siya sa mga naapektuhan. Yung mga OFW natin sa mga non-big, naapektuhan na rin dahil nagbawal na rin. Yung ibang bansa na tumanggap ng mga Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse. Romy, medyo malakas yung background music mo, tsaka may echo. Pakibawas lang ha. Okay. Thank you. Oh, say. wala kasi ating technician, mga kaibigan. Pasensya na po. Tuloy natin na. Tuloy lang. Thank you very much sa Tony. Simula kasi sa Enero 2011, ipatutupad mga kaibigan ng gobyerno ang 5,000 mark na bilang ng mga health workers na papayagan lamang magtrabaho. Yan. Kung dami tayong tumatawag. Muna po kayo tumawag dahil mapuputol po talaga. Pag tayo ay sinagot ko yun, kaya kanina ako nilito na mapuputol po tayo. Ngayon, ito, ibang balita naman mga kaibigan. Ito, isa pa sa maganda natin pag-uusapan ngayon ha. Pinagmalaki. Pinagmalaki ng Armed Forces of the Philippines. Ito naman tayo mga kaibigan, yung mga sundalo ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ang kanya umano'y, sabi niya, pinapakain ng pera na itong si General Gilbert Gapay na malapit na umanong mawala o mawasak ng militar itong kilusang komunista sa pagtatapos ng termino ni Pangulong Rodrigo Duterte. Alam niyo, iwan kayo po, kakapagsabi niya mga aking mga kababayan, dahil po ilang beses o ilang mga chief of staff na po ang umupo na iyon ang sinasabi. Ang sabi nga nila, yung iba, kasi matagal po ako nag-cover ng Aguinaldo na sinasabi ng mga general na yan, mga chief of staff, wawasakin, pupulpusin ko ang NPA, ang komunistang grupo sa bansa bago magtapos ang aking termino. Naku, hindi lang termino ang kanyang natapos, maging nagbago na naman ng presidente. Andiyan pa rin. Kaya kung tutusin, huwag muna kayo mangako, okay? Huwag kayo magsabi sa taong bayan na ganito, ganyan. Kayo ay sabi na natin, pwede natin sabihin, kayo ay kayang-kaya nyo tapusin. Mahirap po yun. Mahirap po magsalita, mga kaibigan. Kumpiyansa kasi ito si General Gapay, mga kaibigan, sa kanyang mga pahayag na sa taong 2022, tapos na ang insurensiya sa bansa o komunistang grupo. Ito dahil sa umano'y, ito napakaganda sana dito nilang performance. Sa 200 kasapi ng New People's Army ngayong taon ay napatay. Ano lang, baka naman ano lang yan mga ordinaryong NPA lang yan 264 ang na-aresto at 7,615 ang sumuko. Dapat po mga kaibigan na General Gapay, bago po kayo magsalita, ito lang, kaya o hindi, huwag po tayo magsalita ng takot. Totoo po yan. Ito sa akin lang po yun kung huwag po kayo ma-offend. Dahil nga po, ito bang sinasabi ko, ay bilang experience, ito naman siguro, tagal ka naman sundalo Alam mo naman ang sitwasyon doon sa labas. Although kung gusto mo lang siguro magpa-impress kay Pangulong Duterte, ewan ko kung yun talaga ang purpose mo. General Gapay,
Ayon pa dito, ang pag-alma ko na, dahil umalma mga kaibigan, mga makakaliwang grupo at progresibong mambabatas dito na sa Kongreso, yung mga, alam mo, sinasabi nila ng mga makakaliwa na illegal ng ilang ginawang pag-aresto. Yan ha, sila nagsasabi sa bagay, hindi naman ako, hindi naman kayo, dahil hindi naman kayo nandun eh. Wala naman tayo nalandan. Sila kasi, na sinasabi, sa mga sa labor union, leader na si Jose Bernardino noong December 4. At nagpahayag na rin sila ng kanilang pagkabahala na medyo nababahala na sila sa lumulubong bilang ng mga pag-aresto sa mga human rights. Yung mga human rights advocates ba nga mga inaresto na sinasabing dahil sa umano'y malawakang red tagging ng mga anti-communist officials. Sabihin, mga nasa gobyerno, nire-red tag. Kaya nasabi ko nga ano na lang itong anti-terror bill? Pag ako ba'y nagsalita rito laban sa gobyerno, ire-red tag ako, ituturo ako komunista. Ituturing nila akong terorista, komunista. Labi mga kaibigan, nasa pasakaran natin na ang pagsasabi, sabi na natin, kakalabitin natin ng gobyerno. Hindi po ibig sabihin nun, kalaban na tayo. Ibig sabihin, gusto natin sabihin sa gobyerno, sir, medyo hindi yata gano'n na. Iba na tayo, para alam niya. Kasi, ang isang nakapaligid sa Pangulo, ako naniniwala, hindi sila nagsasabi ng totoo sa Pangulo. Hindi nila sinasabi kung ano na kalalagayan. Mamaya, pag-uusapan natin din yan. Dahil yung isang tao na ginawan ng chismis. Chismis, no? Nakakahiya. Taga Malacanang pa naman ang gumawa niyan. Bakla kasi. Bakla. Yun lang. Ayun, sabi ko pinuna sila ng itong mga AFP, mga sundalo. Pinuna ito ng makakaliwa. Hindi mga progresibong grupo. Ika nga. Dahil nga sa ilan sa mga miyembro ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict dahil sa pag-akusa sa ilang mga politiko, artista at kritiko. Yan sinasabi ko. Kritiko ng pamahalaan ng mga kaalyado raw ng Communist Party of the Philippines. Kaya napilitan ng Senado na maglunsad ng investigasyon. Diba? Tumatakbo na investigasyon ngayon. Inimbitahan itong mga dati umanong Tita Eric, dating MP daw, at itong mga progresibong grupo, mga kinatawan, mga kaibigan. Matapos, ang ilang pagdinig, sinabi ni Senate Defense Committee Chair Pampilo Lacson na kanya raw pag-iisipan, magain ng panukala na gawing krimen ang red tagging. Naku, maganda po yan mga kaibigan. Para hindi, paano na lang kung sabi natin red tagging. Basta hindi ito labag sa kalayaan sa mamamahayag. Kaya naman kasi, totoo naman yan talaga. Kahit naman ikaw, kung may kalabang ka galit lang sa'yo si ganito. Ituro ka, ano yan, komunista yan, ayun na yan, ito yan. Tapos ka na. Mangangalim ng buhay mo. Ito naman talaga. Ayun nga, sabi nga, napanatili ng armed forces ang momentum sa teroristang Abu Sayyaf. Kasama sinama na yung Abu Sayyaf kasi kasama yun sa mga insurgency, mga terorista, kailangan buray niya. Kaya ito rin, isa rin ang pinagmamalaki ng mga sundalo, ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff, General Gilbert Gapay, na napanatili nila ang kanilang momentum laban sa Abu Sayyaf at iba pang terrorist na nag-ooperate sa buong bansa. Ako, delikado ito sa buong bansa. Sabihin, napasok na tayo ng mga terorista. Sa datos mga kaibigan, ganito yan. Naglabas ng datos ang Armed Forces of the Philippines na 68 Abu Sayyaf miyembro ang napatay.
Naku, 68 lang naman pala eh. Marami pang abot na na sa operasyon ng militar, ngayong taon siguro, from January to December o November, 68 lang ang napapatay. Habang nasa 128, ayan, maganda ito, mas marami rin ito. Nasa 128 ang sumuko o nagbalik loob sa gobyerno. Sa datos nga, o sabihin na natin, sa kampanya naman ng local government, ng laban sa local terrorist group, kabilang ang Bangsamoro Islamic Freedom Fighter, nasa 31 terorista ang napatay. 184 ang sumuko, 22 naman ang naaresto ng mga government forces. Yan, ayaw naman, sinabi pa rin ni Gapay, mga kaibigan, sa impormasyon mula sa ground unit para sa 156 firearms na kanilang nakumpiska at 10 improvised explosive device. Yan, ha? Ang pinakahuli, ayan, ang pagsuko ng 15 Abu Sayyaf group members sa Sulu, kung saan dalawa dito ay mga sub-leaders. So, ibig sabihin nun, talagang kumpiyansa na si General Gapay na kanilang mapapasuko na. Pero, alam naman natin, ang Abu Sayyaf, naka-NPA, andyan at andyan pa rin yan. Ilang taon, NPA, 50 years na yan, may higit. Oh, ilang dekada na yan. Ang Abu Sayyaf, sabihin na natin, kahit kukunti sila, ipinapakita nila ang kanilang lakas. Pero sana naman, huwag na silang gumawa ng anumang karahasan. Ayan na nila kung anumang gusto nila, pero ang masama kasi, parang hindi sila nabubuhay, kundi sila gagawa ng mga karahasan. Diba? Kasi, pera din yun. Sabi nga nita, ayon dito sa 1101 Infantry Brigade, ang nag-facilitate sa pagsuko dito mga sub-leader na sina Alvin Yusuf at Arab Puti. Sila yung mga follower at ang mga followers pa nila, kasama yung kanilang mga followers. Sumuko sila sa militar ng tatlong pag-ASG member ang sangko sa kidnap o ransom activity sa Tawi-Tawi. Ika, yan ha? So, alauna 42 na po mga kaibigan. Ito, naku. Meron kasi si Dr. Unahin na natin si Dr. Yaston, mga kaibigan. Ang sabi ni Dr. Yaston, medyo sumama ang kanya loob dahil lumalabas ng tao, pinagmumura. Alam naman natin ating Pangulo, mukhang bibigay yata yung pagmumura, di ba? Minura siya ng Pangulo na lumalabas sa niya sa mga social media eh. Alam mo sino nagsabi niyan? Yung baklang spokesman ni Pangulo. Bakla kasi talaga eh. Puro chismis ang kaya sinasabi. Dahil si Dr. Liatson, sa inyo lang sa kalaman ng balikan lang natin, nagtanong po si Dr. Liatson doon kay Pangulo, bakit inuuna yung vaccine mula sa China ng Sinovac? Bakit inuuna yun na yun namang vaccine na yan ay wala pang efficacy and safety data? Ibig sabihin nun, hindi pa alam ang epekto nito at kung ligtas. Ang sabi ni Dr. Liaton, parang tinitesting tayo, i-engine mo sa akin. Pag may nangyari masama sa akin, parang sorry na lang. Testing, tinitest tayo. Diyan, doon daw minura ni Pangulong Rodrigo Duterte si Liaton. Ang sabi nitong bading spokesman ni Pangulo, na walang alam kundi chismis, minura na maraming beses ka ng minura. Yun. Ikonto lang ha, na-edit ko sa mga talk na the people, pero ang daming beses na po kayong minura ng presidente. Yun ang sabi ni spokesman Arieta. Ang sabi pa niya, sabi niya, ano-anong sinasabi mo, yung pala, nananais lang daw na makakuha ng posisyon sa gobyerno si Dr. Liaton. Sabi niya, napakasakit naman, akusahan ka ng hindi tama.
na walang katotohanan, gawa-gawa na istorya. Ito pa. Palagay ko, kayo na po ang bahala magsabi kung may katotohanan itong sinabi nitong bading na spokesman. Ano? Sinasabi ni Dr. Yato, after that na masabi ni Arrieta na siya daw ay minumura ng Pangulo, isang senador ang tumawag sa kanya. Ito, hindi ito gawa-gawa, hindi ko nariritan kay Dr. Yato mismo. At sabi ni Dr. Yato, isang senador ang tumawag sa kanya at sinabi, huwag paniwalaan si Arrieta dahil hindi daw yung sinabi ng Pangulo. Napo, ito na po. Eh kung hindi pala sinabi ng Pangulo yun, ano yung sinasabi ni Arrieta na nakakalat ka sa social media? Na minumura pala si Dr. Lacton ng Pangulo. Ibig sabihin nun kung kayo, anong paniniwalaan mo? Si Arrieta o yung senador na malapit kay Pangulo? O sila mismo hindi lang nagkakaintindihan? So sinabi ko ng Pangulo yun, sinabi ni Arrieta. Ngayon, ito namang senador, gustong protektahan ng Pangulo. Diba? Alin sa dalawa ang tama? Magpagpilian niyo po. Kayo po ang maghusga dyan. Dahil ito, sinasabi ko na, hindi lang po ito chismis. Dahil sa mismo sa bibig ni Dr. Yato nang galing. Isa pa, ito ay nakakatawa. Ang sinasabi ko kanina, dahil si yung vaccine share natin, si Carlito Galvez Jr., si dating general. Nagtaano sila ni Dr. Yatong tungkol dyan. Ano sabi ni Gapay, ni Galvez? Umalis ka na lang. Kasi dati na siya doon, di ba? Matataan din nyo, kinuha siya bilang advisor. Dati sabi daw sa kanya, umalis ka na lang dahil hindi tayo magpapareho. Totoo naman eh. Ang pinag-uusapan dito, COVID, virus. Ano pala mo ng general? General, makikipagtalo ka doon sa isang doktor na may alam tungkol sa virus. Dahil hindi daw siya, hindi daw kumbaga sa hindi kasama. Yan, ano gusto mo isama? Ikaw hindi kasama. Dahil si Dr. Lacton, may kaalaman yan. Doktor po yun. Ikaw, general ka, militar ka. Nakikipag-ano ka doon sa virus? Anong virus ang alam mo? Virus ng bala, virus ng baril, gano'n ang gusto mo? Hindi po mga kaibigan. Kaya nga po, ako po, nagdalawang isip din ako kung sino sa kanila paniniwalaan ko eh. Ayun, bakit din China ang unahin? Na wala pa nun, di ba sabi ko kanina, wala pang efficacy ang safety data. Itong Sinovac. Ngayon, bakit daw hindi natin kunin, dahil sinasabi ni Dr. Jackson, bakit hindi natin kunin ang mga subok na? Diba? Yung mga subok na ng mga kagaya ng Pfizer, Sinovac, Pfizer BioNTech. Sila, sinasabi nila, 95% yung kanilang mga effectivity. So, at mayroon na rin sila mga authorization para magpapaanak. Kaya nga, ang kumukuha sa kanila ay itong mga yung mga US, Canada, yung mga malalaking bansa, sila ang kumukuha na nitong mga vaccine na ito. Kaya ang sinasabi niya, bakit tayo kukuha sa China na hindi pa natin siya kung ano nga yan, effective ba yan o hindi. Ito pa. Ayun nga, sinasabi ko, sinabihan sa ni Galvez, umalis ka naman. Ako gusto po. Totoo naman mga kaibigan, kahit kayo, pwede nyo masabi yan. Magkaiba nga sila Lacton at saka si Galvez. Doktor po si Lacton. Ulitin ko, doktor po. Kaya ngayon, lumalabas, may nakuha akong data na nasa, hindi to fake. Ang mga presyo ng mga vaccine, ito isa peso na. Dahil, yung nga pala,
itong Sinovac ay nasa, ang kanyang presyo ay nasa $60. Naku, mas mahal yun ha. Tandaan nyo, $60. Pero, yun ang kinukuha ng, yan ang kinukuha ng Pilipinas para gamitin sa ating vaccination. Yung Pfizer, nasa $20 per dose yun. Para kada dose nun ay $20. Pero, ito sa inyo ba, ay $60. Pero, ito pa ang kinuha ng ating pera nating bansa. Bakit? Bukod sa wala pa itong safety, ano tawag to, yung efficacy and safety data, ito pa ang pinilit. Ito gusto ng porsyento. Magkano kaya? Itong mga vaccine na nasa peso na, o ito madadala sa atin. Itong AstraZeneca, ano ba may gawa nito? Nasa 610 pesos kada dose. Ang Novavax ay nasa 366 kada dose. Puro dose na. Itong Pfizer ay nasa 2,379 per dose. Pero mga peso na po ito, ha? Mga peso na po ito. Ang Moderna, nasa 3,904 hanggang sa 4,504. Ang babaya para per dose, ang bayad nito, ha? Ang presyo na, amen. Ang Sinovac, nasa 3,629 ang 50 centavos. 3,629 ang 50 centavos. At itong Gamaleya, kaya kayo sa Japan, 1,220 per dose. At ang pinakamura, itong COVAX facility, na nasa 854 lamang. Kayo po mga kaibigan, ha? Kayo na po magsabi, bakit sinasabi nitong ating mga opisyal kung bakit mas pinili nila itong China na napakamahal. Diba? $60 per dose. Diba? Ngayon, kung ito ay may inject sa'yo, testing, may nangyari sa'yo, anong mangyayari sa mayroon ng China? Ano ba? Tatlo yata? Ano bang parang may epekto. Hindi magandang epekto. Itong vaccine galing sa China. Pero ang naman, ang Pfizer naman, mayroon dahil sa allergy. Kung may allergy ka, huwag ka na magpa-inject. Yan ha. Alauna 52 na po mga kaibigan. Ito, kabulin lang natin mga kaibigan. Itong DepEd. Alam mo mga kaibigan kayo ba ano sa tingin nyo itong K-12? Dadagdagan tayo, sabi ng ating mga eksperto sa edukasyon, kulang daw po tayo. Sa ibang bansa, kompleto sila, 12 years. Samantala tayo 10 years, kaya dinagdagan ng another 2. Pero, lumalabas ito mga kaibigan sa pag-aaral, pinag-aaralan talaga. Na-discover na ito palang K-12 ng DepEd, dapat, specifically, it's supposed circulum congestion and incohesive teaching method. Dapat ma-e-enhance ang ating kaalaman ng ating mga bata. Sa mga Pilipino, sasabihin natin mahina sa study. Pero kabaliktaran mga kaibigan. Kahit yung mga may tatalino na, bumagsak pa rin. Saan sila bumagsak? Ito. Or performance ng Filipino student. Saan? Sa Trend in International Mathematics and Science Study. Ito ang TIMSS. Diba? Ito ay naging parang tatak. Ito na failure ng DepEd K-12 program. Dito nakita na ang K-12 talaga ay failure. Failure yan Bakit?
ang mga active sabi ng mga mambabatas, mga active representative na sila Franz Castro, ang Philippines ay nakakuha ng 297 at 249 sa mathematics and science. Saka pag-aaral ng science na sila ang sa 58 ng mga country, sa mga country na kumuha, ang Pilipinas ang nasa huli. Hindi naman tayo ganun, yung 10 hanggang grade 6 to 14 lang tayo eh. Hindi tayo ganun, hindi ganun tamboko, hindi tayo kababa ang ating performance. Pero ngayon, sa 58 ng mga bansa na kumuha ng TIMSS, nakababa na po tayo. Ano ba yun? Ang magiging pagmamalaki natin. Sige, ba? Kasabi nila, para daw makaagapay tayo sa mundo, sa global, kailangan dagdagan. Igano tayong bumaba mga kaibigan. Sabi nga dito, tasaba ko kanina, hindi lang yan mga kaibigan. Sila rin ay bumagsak din sa Program for International Student Assessment. Yung PIS o PISA, PISA, yan, bumagsak din tayo mga kaibigan. Tayo ang pinakamababa doon sa inano nila, yung in-assess nila sa 79 ng mga bansa. Tayo ang pinaka-lowest. Ano ba naman yan? Saan tayo ilalagay ngayon? Ipagmamalaki pa ba natin yan? Sa ibang bansa na tayo, nagdagdag kami ng 2 years. Siguro ganito na. Wala rin pala eh. Mabuti pa noon. Wala pa itong K-12 eh. Umaangat ang ating mga estudyante. Diba? Nakakaya mga kanigan. Ayon pa sa mga babatas, ang K-12 curriculum, ang ginagamit ay Taptoy method. Ano ba yung Taptoy method mga kanigan? Ano ba yung mga sinasabi nilang Taptoy method? Mahirap. Pinipilit ang ating mga teacher na kung ano, sumunod na sumunod lang. Hindi ganun ewan ko bakit kami noon eh? Unang-unang amin noon. Kapanuhunan ko noon. Wala pang kinder noon, wala pang prep noon. Pero nag-excel yung mga tao, mga engineers natin na wala, magagaling. May mga abogado tayo. Yung mga naging presidente natin, hindi naman dumaan sa Ecofin yan. Hindi naman dumaan yun sa kinder yata. Eh, iba siguro, iba, siguro. Dumaan pa rin. Yan. Ineffective po mga kaibigan. Ineffective itong K-12. Sorry po pasensya na po. Bigla pang nakiusap pa ang DepEd. Anong pakiusap nila? Ano daw? Huwag daw, di ba may napaulat mga estudyante na nagpakamatay dahil sa distance learning na yan. Huwag daw sabi ko. Ito na, natapit ko na yan noong pa, may nakausap na tayo na isang chief nurse na ang sinuturo niya ay tungkol dyan. Ayan po ha. Pero minuto na lang po mga kaibigan. Isa na po. At tayo po ay, pero ito pa, muli lang natin. Alam niyo New Zealand, nasasabi lang na zero na nila, wala na silang mga bagong COVID-19 at lahat ng mga establishment, binuksan na lahat. Pero may pag-iingat pa rin, siyempre. Bakit nagawa ng New Zealand yun, tayo hindi natin nagawa? Sasabihin nila, pasaway kasi mga tao, ganito, walang disiplina. Sino bang wala? Ang nakikita ko, kulang tayo sa komprehensibong plano para sa COVID-19. Nasa gobyerno mga kaibigan. Sorry po. Nasa gobyerno po may difference dyan ha. Pero wala na po tayong oras. At tayo, pero ay mga kaibigan ha. Huwag niyo kalilimutan ha. Malapit na po o bukas na po ang timbang gabi. Kaya tayo medyo
maganda-handa na po tayo, no? Ay, simbang gabi kasi, ano pa yun? Umaga, ay, ano bang, madaling araw. Yan. Pero ang sabi ng government, pwede naman daw kasi magsimula ang simbang gabi alas 12 ng ating gabi hanggang alas 3 ng madaling araw. Pero ginagawa na rin po natin yun na ang simbang gabi po ay ano pa, tawag po, gabi pa lang ay mayroon na pong simbang gabi. Kaya ngayon, maganda na po tayo. Dahil ang simbang gabi po ay bukas na po mga kaibigan. Yan. Oh, mga kaibigan. Yan. Thank you po, thank you. At tayo naman po ay magpapaalam na po. Sumainyo ang inyong tagapagmatsyag at tagapagmasid, The Beat Watcher, sa pamamagitan ng Broad Streamcast Communicator. Sumainyo ang inyong tagapagmatsyag at tagapagmasid, The Beat Watcher, sa pamamagitan ng Broad Streamcast Communicators. Maraming salamat po.